Ikinatuwa ng ilan nating kababayan ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtatanggal sa system loss charge sa electric bill. Git ng Pangulo, hindi kasalanan ng consumer kung bakit nangyayari ito. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. Harap-harapan ngayong pinapasa ng karinderya owner na si Rona ang halos pagdoble ng kanyang bill sa kuryente. Kaya naman, malaking ginhawa para sa kanya ang panawagan na alisin ang system loss charge sa buwan ng bayarin. Liliit yung aming bill, madadagdagan yung puhunan namin. Okay naman, malaki rin naman ang at least mababawasan yung mga bayaran pa namin. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Isinulong ang hakbang na ito matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ang EPIRA ay batas na ipinatupad noong 2001 upang pamahalaan at isaayos ang sistema ng generation, transmission at distribution ng kuryente sa buong bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang system loss charge ay ang singil sa nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable mula sa mga planta, dulot ng teknikal na pagkaantala o ilegal na koneksyon na gaya ng mga jumpers. Kahit hindi ito direktang nakonsumo, ito ay ipinapasa at pinapabayaran sa mga regular na consumer. Sa kasalukuyan, ang system loss charge ay bumubuo ng humigit kumulang 5% ng kabuoang Meralco bill, habang ang ERC ay nagtatakda ng hanggang 8.5% maximum recoverable system loss para sa mga pribadong distribution utilities tulad ng Meralco. Upang wakasan ang patakarang ito, agad namang tumugon ang Department of Energy para pag-aralan ang tamang mekanismo sa pagpapatupad ng nasabing reforma. It may result to about 5 to 10% kasi meron po tayo mga distribution utilities ng kanilang system losses can go as high as 16%. Yun po yung ano natin. So nakikita po natin immediate yan is save tayo sa 5 but it can go as high as 10% per kilowatt hour. Binigyang diin din ng kagawaran na hindi dapat ang taong bayan ang nagbubuhat sa lapses ng mga distribution utility at electric cooperative. Kasi dapat naman yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagbabayad. So this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op o distribution utility, dapat hindi po nako-compensate ng mga taong nagbabayad ng electricity. Gayunpaman, inamin ng DOE na maaaring tumagal pa ng hanggang 1 taon ang ganap na implementasyon nito dahil sa kinakailangang pagpapalit ng mga kagamitan ng mga kooperatiba. I would say before the next SONA, 1 year. Hindi kasi ganun kadali lang na we can issue policies, Alvin, but the implementation side of the electric co-ops they have to purchase some new equipments, mga ganun. So it will take time talaga. Ayon naman sa pahayag ng Energy Regulatory Commission o ERC, suportado nito ang panawagan ng Pangulo at nakahanda silang makipagtulungan sa Kongreso at sa DOE para sa pagpapatupad ng reforma. Nagpahayag din ng kahandaan ang Manila Electric Company o Meralco na makipagdiskusyon sa pamahalaan para talakayin ang magiging epekto ng pagtatanggal ng system loss charges sa operational sustainability ng mga distribution utilities sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.